Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Rider ng motorsiklo sugatan matapos aksidenteng bumangga sa tumatakbong baka sa kalsada. Mga nagbebenta ng sasakyang nirentahan para sana ipang out of town, arestado. 47 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa Dagupan City ngayong dry season. Naitala ng Pag-asa kahapon. At Tapaw Falls sa Cagayan at Pasakal Falls sa Abra, perfect pasyalan this weekend. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Sugatan ang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa tumatakbong baka sa kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Nag-aalerto Cindy Salvacio. Bandang alas 8 ng umaga kahapon, makikita sa CCTV ang pagtakbo ng dalawang baka palabas ng kalsadang ito sa barangay Amansabi ng Mangaldan, Pangasinan. Kasabay nito ang pagdaan ng isang motorsiklo sa lugar at aksidenteng nabangga ang isa sa mga baka. Tumila po ng rider. Dito sa kalsadang ito, nangyari yung mismong aksidente. Sa likuran ko, ito yung poste kung saan pinaniniwala ang tumama yung ulo ng rider hanggang sa tumilapon at bumagsak dito sa bahagi ng kalsada kung saan may bakas pa rin ng dugo. Walang suot na helmet ang rider na papasok daw sana sa trabaho sa mga oras na iyon. Nagtamo siya ng matinding sugat sa ulo at kasalukuyan pa rin nasa ospital. Sana nakatali yung mga baka nila para hindi makaperwisyo. Ayon sa may-ari ng mga baka, lumabas daw ito at nakalimutang itali ang mga alaga. Hindi naman ganun na tumatakbo ang mga yan. Siguro may nang chocho doon sa kung may kinatakutan kaya tumakbo. Ma-settlement yung bills doon sa hospital kasi hindi din biro yung pera na ginagastos doon sa hospital, lalo na sa mga gamot. Sa pool sa CCTV, ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Malabago alas 10 kagabi. Sa video, makikita ang mabagal na patakbo ng isang motorsiklo na hindi nakabukas ang headlight. Ang kasalubong na motorsiklo nag-overtake kaya sila nagsalpukan. Tumilapon ang dalawang rider at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ayon sa PNP, pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang dalawang rider. Wala pang pahayag ang dalawa. Dapat po sumunod po tayo sa batas. Under influence ng liquor sila. At the same time, wala pang mga lisensya. Dapat i-emphasize po yung low baggage po para po kondisyon po yung ating sasakyan. Cindy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang katao ang inaresto matapos ibenta ang nirentahang sasakyan. Tutukan sa report. Isa-isang tumayaw sa kapihan at nagmamadaling sumibat ang mga babaeng ito. Nang tila makatunog na sinusurveillance na sila ng mga pulis. Nahalata agad ito ng mga otoridad, kaya binuntutan sila sa labasan. Yes! Wait lang. Nang makakuha na ng tiyempo, nagpakilala na ang mga otoridad. Hoy, sama ka dito. Dito ka, sumama ka. Meron kayo naabantan sa sakyan doon, sa HPG kami. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group sa gasolinahang ito sa San Fernando, Pampanga ang mga suspect. Makaraang maaktuhang ibinebenta ang utility vehicle na matagal na palang hinahanap ng may-ari. Makaraang irentangay umano ng mga suspect. Mula sa gasolinahan, ininuso ng mga nahuli ang isa pa nilang kasabwat. Ayon sa HPG, inupahan daw ng mga suspect ang sasakyan na sinabing gagamitin sa out of town. Nagtataka po yung ating pong kababayan na bakit namatay yung kanyang GPS tracking device na nakabit po sa kanyang sasakyan. Na napag-alaman din po ng ating pong opisina na ito pong mga suspect ay ibinebenta na dito po sa isa pong witness po natin. At nang ibenta na ang sasakyan online, ang daming tawag na natanggap ang mga pulis dahil ang dokumentong ipinapakita ng seller suspects Na yung mga pinipresenta pong mga dokumento ay hindi parang tutugma sa mismong mga detalye nito pong mga ipinipresenta po nitong pong dalawang suspect. patuloy namin sinusubok na makuha ang panig ng mga suspect. CJ Torida, One North, Central Luzon. Abiso sa mga motorista na mumuro ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, posible ang dagdag na 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng diesel, gasoline at kerosene. Bunsod pa rin yan ng gulo
sa Middle East. 47 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa Dagupan City ngayong tag-init na itala ng Pag-asa kahapon. Magibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, patuloy pa rin pinag-iingat ng Health Authority ang publiko dahil nire-record pa rin ang mataas na heat index sa lungsod ng Dagupan. Mula sa San Manuel, Tarlac, bumiyahe ng maaga papunta sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ang pamilya Fonasher. Sa sobrang init ng panahon, nais daw makapag-relax ng buong pamilya. Presko ang hangin sa lugar. Enjoy rin ng mga bata sa pagtampisaw sa dagat. Mahangin dito, tsaka maaliwalas. Tsaka kasanayan na. Sa monitoring ng Pag-asa Dagupan, naitala ang 47 degrees Celsius na heat index kahapon, pinakamataas ngayong tag-init. Nagkaroon nga tayo ng mataas na naobserbahan dahil po doon sa ating na tinatamasa na weather system na easterlies. At malapit pa tayo sa karagatan, yun po yung epekto kaya nakakaroon tayo ng mataas na heat index. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng hindi nalalampas pa sa 47 degrees Celsius ang heat index sa mga susunod na araw. Nararamdaman na kasi ang mga palatandaan ng habagat o southwest monsoon. Inaasahan na unti-unti na raw bababa ang damang init sa mga susunod na araw. So far, ito na yung pinakamataas sa buwan ng Mayo. So, Abril is naabot tayo is 46 din. Sa kabila nito, patuloy pa rin pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa epekto ng mainit na panahon. Nananatili pa rin kasi sa danger category ang damang init sa syudad. Iwasan pa rin na ma-expose sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. CJ, sa monitoring ng Pag-asa, naitala ngayong araw ang 45 degrees Celsius na heat index sa lungsod ng Dagupan. Samantala, CJ ay patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 875 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansang maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Bukod sa trough ng LPA, nakakaapekto rin sa bansa ang easterly o yung mainit at malinsangang hangin na minsan nagdadala ng pag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Idineklara ng Malacanang ang May 27, 2026 bilang regular holiday sa buong bansa bilang pag-obserba sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ng mga kababayang Muslim. Alinsunod ito sa Republic Act No. 9849 na kumikilala sa 10th day ng Zulhijjah, ang ika-12 buwan ng Islamic calendar. Ang National Commission on Muslim Filipinos ang nagrekomenda sa May 27 bilang araw ng Eid al-Adha ngayong taon. Ang Eid al-Adha ay sumisimbolo sa pananampalataya, sakripisyo, kabutihang loob at asal ng mga kababayang Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Halos kalahating milyong pisong halaga ng alahas, gadget at pera tinangay ng kawatan na nanloob ng bahay sa Dagupan. Nag-aalerto Jasmine Gabriel Galban. Nilooban ng kawatan ng isang bahay sa Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Tinangay ang halos kalahating milyong pisong halaga ng gadgets, alahas, pera at mahalaga kagamitan. Dumaan daw sa main door ang suspect. Sinira rin ang CCTV camera na naka-install sa labas ng bahay. Nangyaring insidente habang nakabakasyon sa Baguio ang mag-anak na may-ari ng bahay. Nakita ko may dent na dun sa pintuan. Alam ko na sinungkit to pero wala pa akong na nakaw talaga. Pagpasok ko na lang,
yung nakakalat na yung mga gamit. Doon ako, wag mong gagalawin mga yan, kako. Pinasok tayo. Natukoy nila ang suspect matapos malukit ang kinaroroonan sa pamamagitan ng ninakaw na cellphone. Nasa isang repair shop sa downtown area ang cellphone, pati ang ninakaw rin na laptop. Ang pag-check ko, eksakto nga. Na-locate ko doon sa area kung saan niya pinaayos. So pinuntahan po namin. Matapos makumpirma ang pagkakakilala ng suspect, nagsagawa agad ng operasyon ng otoridad. Yung mismong location po ng nakapin ng cellphone, nung nagtanong, positive po na nandun. Actually may laptop nga pong binigay yung doon, yung suspect natin. Nagposting na po yung tropa natin doon para hintayin po yung suspect. Nung una tinanggi pa ng suspect ang panloloob, pero nang makita niya ang may-ari ng bahay, agad siyang nagmakaawa at humihingi ng dispensa. Na-recover ng otoridad ang cellphone, laptop at $100. Pero hindi na na-recover pa ang mga alahas dahil naibenta na raw ang mga ito. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang suspect. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. 1 North Central Luzon. Umano'y iligal na paggawaan ng kalamansi juice sa City of San Fernando, Pampanga. Ipinasara ng autoridad. Ang detalye sa report. Ipinasara ng mga otoridad ang paggawaan ng kalamansi juice sa Barangay Baliti, City of San Fernando, Pampanga. Nadiskubreng walang kaukulang dokumento upang mag-operate ang negosyo. Pinangunahan ng Interagency Lawful Business Operations Coordination Task Force ng lungsod. Katuwang ang Food and Drug Administration o FDA ang joint inspection. Minonitor namin, nag-start operation sila. From time to time, sinisilip namin, hindi nag-ooperate. Nung nag-coordinate sa amin yung FDA, doon namin nalaman na nag-operate pala siya ulit. And according sa FDA, mag-start ulit siya ng operation around January. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng FDA dahil sa pag-distribute ng mga hindi rehistradong produkto alinsunod sa National Food Safety Standards. Na-actualan namin na karoon sila ng pagtitiga or extraction dun sa mga kalamansi. Dun sa area, wala po silang na-provide na permit. So regarding doon sa sanitation, ma'am, actually based din sa FDA, bagsak yung facility. Layon ng operasyon upang maprotektahan ang consumers at tiyaking sumusunod sa batas ang lahat ng negosyo sa lungsod. Hinikayat din ng lokal na pamahalaan ang publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang mga kahina-hinalang operasyon ng mga negosyo. Patuloy ang monitoring at enforcement operations ng lokal na pamahalaan at FDA laban sa mga establishmentong lumalabag sa business at food safety regulations. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang may-ari ng ipinasarang negosyo. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Motorsiklo aksidenteng sumagi sa gulong ng fuel tanker. Angkas ng motorsiklo patay matapos tumilapon at magulungan. Narito ang report. Habang binabagtas ng mag-amang sakay ng motorsiklo ang palikong bahagi ng National Highway sa Barangay Barutbut, Bagabag, Nueva Vizcaya gabi noong Martes, aksidenteng nasagi nila ang gulong ng kasalubong na fuel tanker. Tumilapon ang anak na angkas at nagulungan ng fuel tanker. Nasawi ang biktima dahil sa matinding sugat sa ulo. Dinala naman sa ospital ang amang rider na sugatan sa aksidente. Nangako ng tulong pinansyal ang driver ng fuel tanker sa pamilya ng biktima. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Poblasyon, Calayan, Cagayan, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Rumesponde naman agad ang mga bumbero at naapula ang sunog. Inaalam pa kung saan nagmula at kung ano ang sanhi ng sunog. Sa paunang investigasyon, aabot sa humigit kumulang 150,000 pesos ang danyo sa insidente. Wala namang naiulat na nasaktan. Iba't ibang baril at mga bala ang na-recover ng Philippine Army sa bulumbunduking bahagi ng Barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan. Iba pa ang mga na-recover na mga baril at bala sa bulubunduking din na bahagi ng Barangay Asinga, Baggao, Cagayan. Nakabaon sa lupa ang mga armas na pinaniniwala ang naiwan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Nalaman ang kinaroroonan ng mga ito sa tip ng isang concerned citizen. Nasa kustodiya ng otoridad ang mga nadiskubreng armas para sa tamang disposisyon. Patuloy ang investigasyon. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Hanggang ngayong araw na lang ang service contracting program ng pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan. Ipinatupad ang programa noong Abril kung saan nagbibigay ng 20% discount sa mga regular na pasahero.
Dagdag na 20% discount naman sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Binabayaran ng pamahalaan ang kada PUV na kasali sa programa. Depende sa kilometro. Hagbang ito ng gobyerno para maibsan ang dagdag gastusin ng mga pasahero sa gitna ng krisis sa langis dulot ng gyera sa Middle East. Kahit matatapos na ang programang yan, tuloy naman ang 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga jeep at UV Express sa mga piling gasolinahan sa buong bansa. Mga kapuso, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala. Ang GMA News po ang top digital video publisher sa Pilipinas batay sa datos ng Tubular Labs. Para po yan sa kategoryang News at Politics mula Enero hanggang Abril 2026. Worldwide, pangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Magkakaasa po kayo mga kapuso sa patuloy naming pagbabalita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kahalagahan ng Flores de Mayo sa kasaysayan, kultura at pananampalataya, ipinaliwanag ng Simbahang Katolika. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Mayo, isa sa mga inaabangan na cultural events sa Pilipinas ang Flores de Mayo. Isang taunang aktibidad na sumasalamin sa sining, kasaysayan at pananampalatayang Katoliko. Base sa kasaysayan, nagsimula ang Flores de Mayo noong panahon ng mga Espanyol. Ipinakilala ito ng mga banyagang misyonero upang ipalaganap ang debosyon sa Inang Birheng Maria. Ganito rin ang paliwanag ng Simbahang Katolika. Ang buong buwan ng Mayo ay pag-aali ng pagmamahal sa Ina ng Diyos. Dahil ito ay tinuturo sa atin na ang mga Filipino ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria, the people in love with the Blessed Virgin Mary. Bahagi ng debosyon ng mga mananampalatayang Katoliko sa Birheng Maria ay ang pagdarasal ng rosaryo upang mas lalong lumitaw ang pagmamahal sa Ina ng Diyos. The more we are closer to the Blessed Virgin Mary, the more we're also closer to her Son. At dahil tinawag na Flores de Mayo, tradisyon ng mga deboto ang pag-aali ng bulaklak sa imahe ng Birheng Maria pagkatapos ng banal na misa. Ang hiling ko lang kay Lord na bigyan pa kami ng lakas at saka habang buhay. Kahit anong hirap, pagsubok, ay siya pa rin ang aming sandata sa aming buhay. Sa katapusan ng Mayo, magkakaroon ng Sagala o Santa Cruzan. Yung Santa Cruzan naman, yun yung culmination ng Flores de Mayo, highlighting yung finding of Queen Helen sa True Cross sa Jerusalem. Ang Flores de Mayo ay isa ring aktibidad na nagpapakita ng debosyon ng mga mananampalatayang Katoliko sa kalagitnaan ng taon. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sumiklab ang grass fire sa bakanteng lote sa bahagi ng Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Pasado alas 10 kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy. Nagtulong-tulong ang mga residenteng apulahin ang sunog habang wala pa ang mga bumbero. Naapula rin agad nang dumating na ang mga kawani ng BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Tinawag ko po yung mga anak ko tapos magbomba po ng tubig. Nagtutulong-tulungan po kami dito mga kapitbahay, yung mga nagtatrabaho doon sa third floor, yung tatlong Nagtulong-tulong po sila na mag-apula po ng apoy. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 23 mangingisdang nasiraan ng bangka sa karagatang bahagi ng Subic, Zambales kahapon. Pumalaot ang mga mangingisda mula sa barangay Wawandue madaling araw noong Martes.
Pero habang nangingisda, nasira ang propulsion system ng kanilang bangka. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa mabuting kondisyon ang mga mangingisda. Matagumpay rin na nahatak ang nasirang bangka hanggang sa Pampang. Hulikam ang pagpasok ng lalaki sa paupahan na yan sa Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagpasok niya sa isang bahay matapos sirain ang kandado ng pinto gamit ang screwdriver. Pinutol ang CCTV ng bahay kaya hindi nakuhanan ang aktual na pagnanakaw. Ayon sa may-ari ng bahay, nalaman na lang daw nila ang krimen nang umuwi sila kinahapunan. Natangay ng salarin ang mga alahas, relo, laptop at airsoft gun. Nai-report na sa barangay at pulisya ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Dahil sa naranasang malakas na ulan at hangin sa Tarlac City nitong Martes, natumba ang 3 poste ng kuryente sa Agana Bridge sa bahagi ng Barangay Karangyan. Nagsagawa agad ng clearing operation sa mga otoridad kaya nagdulot ng pansamantalang abala sa mga motorista. Inayos din agad ang mga natumbang poste ng kuryente. Humarang po sa bridge yung 3 poste. Bakal po yun. Medyo malakas po yung hangin na pumasok doon sa area yun. Nagkaroon po ng build-up ng traffic. Reunited in one frame sina Miguel Tan Felix at Anton Binzon. Nagpakilig sa kanilang bagong TikTok collab ang dalawa with matching cool moves. Kung dati magkasama sila bilang kidlat at dagul sa GMA Prime series ng mga batang Riles, ngayon may kanya-kanya ng pagbibidahang serye ang dalawa. Si Anton bilang si Makmak sa Kamao. Mapapanood dyan pagkatapos ng Born to Shine 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime series. At si Miguel naman na mapapanood bilang si Galo sa Task Force Firewall 8:55 p.m. sa GMA Prime at 10:30 p.m. naman sa GTV. Abangan po ang mga yan sa Lunes, May 25. Tapaw Falls sa Cagayan at Basacal Falls sa Abra. Patok na pasyalan ngayong weekend. Ating dayuhin sa report. Nababato ka na ba kapuso dahil sa mga nangyayari ngayon? Idagdag pa ang init at alinsangan ng panahon. This weekend, abay it's time to relax. Sa Camiguin Island sa Kalayat, Cagayan, dito matatagpuan ang Tapaw Falls. Itinuturing itong isa sa mga natatagong paraiso at ang pinakapuso ng isla. Matatagpuan ito sa Geographical Center ng isla ng Camiguin de Babuyanes. Hindi lang basta falls ang Tapaw. Kilala ito sa napakalino na tubig at lunti ang paligid na nagbibigay ng kakaibang ganda at tahimik na kapaligiran para sa mga nature lover. Ang isla ng Calayan at Camiguin ay mga liblib na lugar. Karaniwang inaabot ng ilang oras na biyahe sa bangka mula sa mainland Cagayan bago marating ang isla na susundan ng pag-trek patungo sa falls. Maaaring bisitahin ng Cagayan Provincial Tourism Office o ang Camiguin Norte, Philippines para sa tamang gabay sa paglalakbay at para malaman ang mga travel requirements. Sa Dagyoman, Abra, abay kong trip magpalamig, nahanap na ng mga kapuso ang tinaguriang hidden paradise sa lugar. Ito ang Basacal Falls. 2 oras ang layo ng Basacal Falls mula sa pinakasentro ng Bangged. Pero pagdating sa jump-off point, kailangan ng hanggang 30 minutong lakaran, trekking at pagsakay ng balsa. All-in-one na ang lugar mga kapuso para sa mga naghahanap ng adventure, nature immersion na may kasamang relaxation. Kilala rin ang lugar bilang isa sa tourist top destination sa Abra. O, saan ang susunod na trip natin? I-share nyo na sa One North Central Luzon FB page ang inyong travel adventures. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tutan! 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 Ni Aragoy! Yuno! Anong ginagawa mo para maibsan ang init ng panahon? Siyempre, umiinom ng pangmalakasang, siyempre, buko juice, yan. Habang kasama ang partner. Anong ginagawa mo para maibsan ang init ng panahon? Maligo, oras-oras. Wow, walang pahinga yon. Walang pahinga. Hanggat patulog naliligo.
Pwede rin. Pakainit na panahon. Pakainit. Mainit ba? Oo. Yan o. Halo-halo. Yun o! Halo-halo! Alam nyo ba na nagugat ang halo-halo sa kakigori at mitsumami na isang dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas bago ang digmaan? At early 1900s naman sa Quinta Market sa Quiapo unang sumikat ang pagtitinda ng masarap na halo-halo kung saan ang simpleng dessert ng mga Hapon ay hinaluan ng mga lokal na sangkap tulad ng ube at leche flan. At dahil sa Insular Ice Flan na itinayo ng mga Amerikano noong 1902 ay naging mas mura ang halo-halo at laganap na ang pagbebenta ng ice na pangunahing ingredients dito sa masarap na halo-halo. And that's for you to know. Ito po si Aragoy kasama si Agdoy. Hanggang sa muli. Kain tayo, Brad. Kain ka na, Brad. Kain tayo. Huwag Yun na. mo. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At dyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.